Patayin ang lahat ng mangal na yan! Sigaw ng isang lalaki sa mga kawal. Wala ni isa man ang dapat matira! Yan ang ipinag-uutos ng leader na si Akaido. Sino ba si Akaido? Isang half Pinoy, half Japanese businessman na walang puso at isang ganid na tao. Walang ibang inisip kundi ang pansariling kaginhawaan. Bukod sa pagtayo ng mga establishmento, may isa siyang sariling laboratorio na kung saan ang utak ng tao ay nililipat nila sa isang robot para ibenta sa iba't ibang bansa. Naniniwala kasi siya na mas mabilis ma-program kung utak ng tao ang gagamitin nila sa mga robot. Lumipas ang 13 taon pagkatapos ng masalimut na pangyayari sa bayan ng Sardona. Ibang-iba na ang bayan na ito kumpara sa nakagis na noon ng mga tao. Puno na ng matataas na establishmento na pag-aari ni Akaido. Nagsasanay ang tinawag na si Zei. Isa na siyang ganap na robot. Pero ang balat nito at katawan ay naiignite tulad ng sa isang tao. Sinasanay ang mga tulad nilang robot para ibenta sa iba't ibang bansa upang gawing mga assassin. Itama mo sa gitna. Ayusin ang paghawak ng baril. Turo ni Gavino kay Zei. Isang miyembro ng kung tawagin ay Madela Venteta. Sumunod naman ang tinawag na si Zei. Pagkakalabit sa baril, diretso ang bala nito sa sentro ng isang bilog na papel. Basihan na tumama ang bala sa nais itong tukuyin. Pumalakpak si Akaido habang papalapit sa dalawa. Hindi magkamaliw ang kanyang kasiyahan sa nakikitang improvement sa robot na ito. Magaling, Gavino. Isa ka talaga sa pinakamagaling na tagapagsanay sa mga robot na tulad nila. Dahil dyan may bonus ka pag naibenta na yung si Zei. Napangisi naman sa tuwa ang tinawag na si Gavino. Galante ang kanyang amo. Alam niyang tutuparin ito ang kanyang sinabi. Mas ginugusto nito na tao ang nagtuturo sa mga robot kumpara sa kung lalagyan ito ng sariling sistema or disket para i-program, kumpara sa ibang mga kumpanyang gumagawa ng mga robot. Samantalang napaitimbaga naman si Zei. Nagtataka siya sapagkat nakakaramdam siya ng inis at galit sa lalaking dumating. Gustong-gusto niya itong paputukan ng baril sa ulo. Sa lahat ng mga robot, si Zei ang naiiba. Dahil may mga damdamin siyang hindi dapat para sa mga robot. Minsan naiisip niya, baka nagkamali ang mga taong lumikha sa kanya kung kaya't nakakaramdam siya ng mga kawangis ng isang ito. Isa siyang robot pero bakit ganito na lamang ang tindi ng pagkainis niya sa lalaking kaharap? Sumisidi ang pagkamuhi niya sa matandang ito. At ikaw, Zei, galingan mo pa para mapakinabangan na kita. Malaki din ang nagastos ko sa'yo para magawa ka. Kaya huwag kang papatay-patay. Nakangising tura nito. Tumingin lamang si Zei dito na parang walang narinig. Isa nga pala siyang robot. Kaya dapat wala siyang emosyong nararamdaman. Nagtataka man sa kanyang sarili, nagsawalang kibo na lamang siya. Maya-maya dadalhin na naman sila sa laboratorio upang magdagdag ng mga piyesa. Bawat kasi aktibidad na kanilang ginagawa ay sinisave yon sa memory ng computer na nakalakip sa kanilang likod para di na hirap mag-program pa ang mga taong bibili sa kanila. Sa laboratory, bawat robot may naka-assign na isang scientist. Si Leandro ang naka-assign sa kanya. Isa sa pinakamagaling na scientist sa Madela Vendetta Company. Nais man niyang itanong sa matanda bakit may mga bagay siyang nararamdaman. Gayunpaman, siya ay isang robot. Tinawag siya ni Leandro dahil may ilalagay daw ito sa kanyang likuran. Isang disk na kung saan doon nakasave ang system na kanilang gagawin. Samantalang may natanggap na tawag si Akaido galing US. Uuwi daw ang nag-iisang anak nito kung kaya't nais ng matanda na magkaroon ng isang malaking party para sa pag-welcome sa binata. Naisip na din niyang pag-uwi ng anak ipakita dito ang kanilang kumpanya para kung maisipan nito na dito na mamalagi, ito na ang mamamahala. Pumarada ang puting limousine sa loob ng bahay nila Akaido. Andito na si Ryota, tinaguri ang anak ng Kanimochi no Jijugyoka. Ibig sabihin, mayamang businessman. Ang daming bisita ng mga araw na iyon.
Malamang, mga kasama ng kanyang ama. Mga tycoon yung iba dito. Pakiwari niya, mauumay na naman siya sa mga samot-saring mga tanong sa kanya. Di naman kasi talaga siya mahilig sa ganito. Ang kanyang ama lamang ang makulit. Nilibot niya ang kanyang mata sa kabahayan. Marami na talaga nagbago dito. Ang dating simpleng tahanan nila, ngayon ay masasabing mansyon na. Napakagaling talaga ng kanyang ama. Wala naman kasi siyang kaalam-alam sa mga maitim na aktibidad ng kanyang ama kung kaya't bilib na bilib din siya sa mga achievements nito. Samantalang abala si Leandro sa pag-aayos ng mga gamit nang mapalingon siya kay Zay na nakapikit. Napabuntong hinga siya. Naalala niya paano niya nilikha ang robot na ito. Iniba niya ito sa lahat. Kung ano man ang kanyang rason, siya na lamang ang nakaalam nito. Nilapitan niya ang robot na si Zay. May pinindot siya sa likod nito na nagpagising dito. May ikinabit na naman kasi siyang bagong piyesa daw nito sa likod niya. Tumitik si Zay kay Leandro. Marami siyang naisitanong dito. Alam niya may kakaiba sa kanya bilang robot, kaya hindi na niya papalagpasin ang pagkakataong ito. Ikaw ang may likha sa akin, tanong niya dito. Bakit may pakiramdam ako na hindi nauugnay sa isang robot? Sabi niya dito. Napabuntong hininga ang matanda. Marami kang bagay na hindi mo unawaan. Kung kaya sa ngayon, hindi ko maiexplika sa'yo. Ang dapat mo lamang gawin ay magsanay ka na magsanay. Tanging sagot ito sa kanya. Nalilito man, pero tinikom na lamang niya ang kanyang bibig dahil sa mga bagay nito. Alam niyang wala siyang makukuhang mga sagot. Si Ryota, sa silid na malapit sa kanyang kwarto, ay may katabing silid na nagsisilbing opisina ng kanyang ama pag ito ay nasa bahay lang. Pumasok siya dito at nagmasid. Lahat may Japanese feature. Hati man ang nationality ng kanyang ama, pero mas nangingibabaw dito ang pagiging Japanese. Pumukaw sa kanyang mga mata ang papel na halatang bagong print pa mula sa computer nito na nakalagay sa lamesa. May nakasulat na logong MVC. Napatingin siya sa lahat ng mga robot na andon, pero may isang robot na umagaw sa kanyang pansin. Kung iyong sisiyasatin, napakagandang robot nito. Malalaman mong mga robot sila base sa kanilang mga suot na yari sa metal, ngunit labas ang kanilang mga mukha. Para itong mga clone, dahil balat ng tao ang mga mukha nito, pero ang mga suot nila ay yari sa metal. Nagulat si Akaido na hawak nito ang papel na dapat ay hindi nito makita. O anak, hinahanap ka ng iyong ina. Agaw nito ng atensyon. Hindi naman siya nagkamali. Binitawan nito ang papel at lumabas sa silid. Pakita ka na muna sa kanya anak at susunda ko, sabi nito. Pagkalabas ng anak, dali-dali niyang nilagay sa attache case ang papel na iyon. Kinandado ito at sabay paglabas ng pinto. Si Zay, alam niyang may nililihim sa kanya si Leandro. Aalamin niya ito. Alam niyang hindi siya basta-basta robot. Dahil may damdamin siya at isa pa, masyadong matalas ang kanyang pag-iisip. Kung titignan ng mga kasama niya, napakalayo ng mga kinikilos nito sa kanya. Tinaon niyang walang tao sa lugar, gabi na noon. Nang mapagtantong lahat ay umalis na, pinasok niya ang opisina ni Leandro. Sa kanyang paghahalungkat, nahulog sa sahig ang isang litrato. Si Leandro, nakaakbay sa isang lalaki. Alam niyang si Leandro ito kahit batang-bata pa base sa nunal na nasa pisngi nito. Sino ang lalaking ito? Tanong ng kanyang isip. Bakit? Kinakabahan ako nang makita akong litratong ito. Muli niyang naisip. Nasa ganun siyang sitwasyon nang may narinig siyang kaluskos na tila ba ay may tao kung kaya't dali-dali siyang pumasok at bumalik sa kanyang pwesto. Pero nakuha na niya ang litrato at bukas na bukas din, itatanong niya ito kay Leandro. Familiar kasi ang mukha ng lalaki sa litrato. Malakas ang kutob niya. May kinalaman ito sa kanyang mga nararamdaman. Kinabukasan, muli niyang nilapitan si Leandro. Ipinakita niya dito ang litrato. Gulat na gulat ito at nanlaki ang mga mata. Saan mo nakuha ito? Nakialam ka sa gamit ko?
Galit nitong tanong. Alam kong kaiba-iba ako sa lahat at alam kong alam mo yun. Gusto kong malaman ng totoo. Kung sakali, anong rason mo para ibahin ako sa lahat? Tiimbagang natanong niya dito. Tila wala na siyang kawala sa babae, kaya isinalaysay niya ang buong pangyayari. Ang nasa litratong iyan ay si Leonardo, ang aking kapatid. Hindi lang basta kapatid. Siya ang aking kambal. Sabi nito. Anong kinalaman ko sa kanya? Tanong niya dito. Si Leonardo ay fraternal twin ni Leandro. Tatay siya ni Zay. Noong mga oras na sinugod ng mga tauhan ni Akaido ang bayan ng Cervantes, isa ang ama ni Zay sa napasilang. Isa kasi ito sa mga pumigil upang bilhin ng bayan para paggawa ng mga establishmento. Akala ng lahat, kasama si Zay sa napasilang pero itinaka siya ng kanyang tiyuhin na si Leandro. Nag-apply itong scientist sa laboratorio nila Akaido nang malaman itong gumagawa ng robot ang kumpanya. Nais niyang ipaghiganti ang kapatid at ang buong kanayon. Doon na pumasok ang ideya sa kanyang isip. Pinalabas niyang robot si Zay. Si nanay hanggat maging magaling na assassin. Ang lahat kasi ng robot na iyon ay sinasanay at binibenta sa iba't ibang bansa upang gawing armas sa labanan. Nang malaman ni Zay ang katotohanan, nag-uumapaw ang galit nito kay Akaido. Kaya naman pala ganun na lamang ang pagkasuklam niya dito. Sa tuwing makikita ang matanda, di na siya nagdalawang isip, papatay niya si Akaido. Magbabayad dito sa ginawa nito sa kanyang ama at sa kanyang ina. Inipon niya ang lahat ng armas. Tamang-tama. Nasabi na din ng kanyang tiyo na may gaganaping pagtitipon sa bahay nito. Doon niya ito papasilangin, kasama ng pamilya nito. Samantalang si Ryota, di siya mapakali. Iba ang pakiramdam niya sa papel na nakita niya noong araw na pumasok siya sa opisina ng kanyang ama. Alam niyang may kakaiba doon. Hindi siya nagkamali lalo na nang marinig niyang may kausap ito sa kabilang linya. May nais itong ipapatay dahil sa hindi nito pagbigay ng lupa. Nagimbal siya sa nalaman. Ang kanyang ama ay isang sindikato. May mga illegal pala itong gawain. Ang sakit ng kanyang puso sa natuklasan. Nakakasulasok. Ang kanyang ama na pinupuri niya at iniidolo ay isa palang mamamatay tao. Samantalang si Zay, planado na kung paano siya makakapasok sa mansyon nila Akaido at kung paano niya ito papasilangin. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa taong ito. May malaki palang dahilan. Samantalang si Ryota, kakausapin niya ang kanyang ama. Nilinlang siya. Hindi niya lubos sa kalain na may ganito pala siyang aktibidad. April 23, 2017. Araw na pinakihihintay ni Akaido, ang kanyang ika-70 taong gulang. Malaking selebrasyon na kanyang pinaghandaan dahil ito din ang araw na makakasama niyang muli ang kanyang anak. Ito din ang araw na pinakihihintay ni Zay at Leandro. Napaghandaan na nila ito ni Zay kung kaya't hindi na pwede pa maudlot. Nagkakasiyahan na sa buong mansyon. Masasarap na pagkain, makukulay na ilaw, magagandang mga palamuti. Umaalingaw-ngaw ang nagsasalitang MC. Ladies and gentlemen, we would like to call our very own Mr. Akaido Heridos, the celebrant. Kasabay ng pag-aalingaw-ngaw ng tunog, biglang umusok sa buong kapaligiran. May nagbato ng tear gas. Halos himatayin ang matanda sa tindi ng usok. Ganon din ang kanyang asawa at si Ryota. Nawala ng malay si Akaido. Ganon din si Ryota. Nagulat ang mag-ama dahil nasa isang abandonadong gusali na sila. Tuliro dahil nakagapos ang kanilang mga kamay at may takip ang kanilang bibig. Sino ang may sala? Sinong may pakana? Sabi ng kanilang isip. Anong gagawin nila? Halos tuliro si Akaido. Malakas ang kutob naman ni Ryota. Napakana ito ng kalabang sindikato ng kanyang ama. Isang babae ang lumabas sa isang pinto. Nakabalot ang mukha nito. Tanging mata lamang ang nakalabas. Lumapit ito kay Akaido. Tinanggal ang telang nakabalot sa bibig nito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Malakas ang tanong nito. Di mo talaga ako makilala, Akaido?
Ngisi ng dalaga, sabay tanggal sa nakabalot sa kanyang muka upang lumantad. Gulat na gulat ang matanda. Maging si Ryota, ang babae sa litrato. Tama. Zay. Ang naaalala niyang nakalagay sa pangalan nito. Ikaw? Ang robot na ginasusan ko ng malaki? Lapastangan ka! Sigaw nito. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na isa akong robot. Sorry, Akaido, pero nagkakamali ka. Ako ay si Zay, ang anak ni Leonardo na pinaslang niyo. Nangingilid ang luhang sigaw nito. Naniniwala kang ako ang pumaslang? So ikaw pala ang batang iyon na pinalabas ni Leandro na pinatay niya? Sabi nito. Naguguluhan si Zay sa pinagsasabi nito. Bakit naman siya gustong pasalangin ni Leandro? Kung tutuusin, tiyuhin niya ito. Nagulat ka, no? Ako, si Leandro, kasama ng iyong ama, ay matalik na magkakaibigan. Panimula nito. Tanging yang si Leandro na yan ang pinakaganid sa amin sa salapi. Patuloy nito. Hindi niya matanggap na ako ang umaangat sa kanila. Nung nais kong bahagian ng iyong ama ng mas malaking halaga kung sakaling, pumayag ito na tulungan akong bilhin ng lupa ng bayang Cervantes. Di nagustuhan ng iyong tiyuhin at pinaslang niya ang iyong ama. Litong-lito si Zay sa pinagsasabi nito. Kinuha niya ang kanyang espada at tinukod sa leeg nito. Nakadiin ito sa lalamunan ni Akaido. Nasa ganun silang sistema nang may pumalakpak na pumasok sa sirang pintuan. Si Leandro. Magaling. Para na ding reunion nito. Kaso ang anak ni Leonardo ang andito. Nakangising sabi nito. Hayop ka, Leandro! Matapos kitang tanggapin muli sa kabila ng pagtatraidor mo sa akin. Sigaw naman ni Akaido. Bago pa nakakilos si Leandro, nagpakawala ng matinding sipa si Zay. Samantalang si Ryota, kanina pa pala unti-unting kinakalas ang pagkakagapos. Mabuti na lang at may hawak pala. At yung singsing na nabili niya sa US, pwedeng deadly weapon dahil secret knife pala ito. Bumulagta sa flooring si Leandro, kasabay din ng pagsipa ni Ryota sa sword ni Zay na nakatutok sa lalamunan ng kanyang ama. Nawala ng balanse ang dalaga kung kaya napasubsob siya sa semento. Dali-dali naman pinakwala ng binata ang ama. Bago pa man makalabas ang mag-ama sa abandonadong building, naging maagap si Leandro. Nakuha niya si Ryota at tinutukan ng baril sa ulo. Si Zay, mas napuno ang galit kay Leandro. Kung ganon, ginamit lamang pala siya nito para sa pansariling kapakanan. Lalapit sana si Akaido para iligtas ang anak, ngunit nabaril ito ni Leandro sa balikat. Hindi makakapayag si Zay na maging instrumento siya, kung kaya't sinipa niya ang kahoy na malapit sa kanya na tumama sa ulo ni Leandro. Nabuwag ito at nabitawan si Ryota. Sabay ng pagkabuwag nito, tinapunan nito ni Zay ng kutsilyo na tumusok sa kamay nito. Napasigaw ito sa sakit. Gaga ka, Zay! Magbabayad ka! Sabi nito. Tatayo sana ito, ngunit maagap ang dalaga. Hindi siya nang hinayang. Lumapit siya dito at sinaksak ang sword sa balikat nito. Lalo itong napasigaw sa sakit. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. May mga pulis na. Nakatawag pala si Zay ng pulis bago niya plinano ang lahat. Nagmamadaling umalis ang dalaga. Naiwan sina Akaido, Leandro at Ryota. Kinuha ng mga pulis ang tatlo. Papatawan ng kaso ang dalawa, si Akaido at Leandro. Matagal na palang may list ang pulis ng mga sindikatong malalaki at isa sina Leandro at Akaido. Samantalang si Ryota, kukunan nila ito ng statement. Dinala sila sa police station. Nagbigay ng pahayag ang binata. Masakit man isipin, pero kailangan niyang itama ang mali. Ayaw niyang mabuhay sila at ng pamilya niya sa maling gawain ng kanyang ama. Hahanapin niya si Zay. Hahanapin niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso nang sa mga oras na ito.